Ngayon nga ay kasama na natin ang napakasaya, napaka-active talaga naman ang nag-iisang Kuya Ron in the Island. Good morning, Kuya Ron. Welcome sa programang Alamin at Pag-usapan dito sa DZIP Radyo Palawenyo. Maraming salamat sa iyo, Sir Alfie, at unang-una sa lahat Sir sa mga Alfie, nakikinig. Sir Ferd, Sir Ferd! Sir Alfie. Bagong coding natin. Unang-una sa lahat sa mga makikinig, sa mga nanonood ng ating live dito sa ating Radyo Palawenyo. Magandang umaga po Oh, sa diba? inyo. Boses pa lang. Alam mo, may kaboses siya. Parang kaboses niya si ano. Sino na yung kaboses? Parang yung si ano, yun? Sige. Sa TV Patrol. Mark Logan. Mark Logan, kaboses mo nga, di ba? Susubukan ko ba? Sige nga, sige, try daw. Sa inyo mga kaibigan dito sa Palawan, tayo magsama-sama sa isang masigabong panuntunan ang alamin at pag-usapan dito sa ating tambalan, Kuya Ron in the Island at of course si Sir. Pangalan Sir, kaibigan mo Bird Squario, syempre. Yan. At maraming salamat sa mga nanonood sa atin ng live, ha? Alam mo, Kuya, sige. Kilalanin natin ito si Kuya Ron. Kuya Ron, grabe. Na 70K, more than 70,000 followers ka na. Bago tayo dumating dyan, kasi it was such an achievement, let's first, sino ba si Ron, Kuya Ron in the Island? Well, actually, si Kuya Ron in the Island, well, my name is Ronnie Masicampo. Yan. Yes Kaya po. pala Ron. Yes po. Yan. So, doon po Si Kuya nanggaling Ron. yung Kuya Ron from my nickname, Ron. Okay. So, lumaki din po ako at nag-aral din po ako sa Eastern Visayas. Oh. So, I have also this knowledge of speaking Waray. Okay. But I have the full-blooded heart of being a Palawenyo. So, kailan kayo lumipat dito sa Palawan? Well, actually, my biological parents are from here. Dito sila. Okay. Pero ikaw, pinanganak ka Yes. sa Eastern... Lumaki ako sa Eastern Visayas. Okay. I see. Pero, tapos, kailan ka nakalipat na dito? Well, Sa actually, Palawan? Bata dumating ka pa rin. ako dito since nung nalaman ko yung aking biological parents na nandito sila. Oo. So, way back 2000, Matagal ka na Yes, rin. po, So, 2000. 2000. So, parang ilang ka na rin? 20, ilang years na rin. Diba? yes, so we're so young. Oo nga. Okay. So, paano ka naman, tell us first about your background. Kasi parang ang lively mo, talagang nakita ko very, ka talaga, active pagdating sa pagbablogger. Talagang parang isinabuhay mo yata ang Yes, pagiging po. vlogger. Well, actually kasi, as pagiging vlogger kasi, it's not just about you like it. First and foremost, you have that passion. Oo. So, pag sinabing ang tao ay passionate, whether nahihirapan ka, kung ano man yung ginagawa mo, you love what you're doing. Yun yung talagang pinaka essential na pagiging vlogger. You give that value to your effort at naibibigay mo yun through what you have, your output. Ipapakita mo sa inyong mga followers. And being authentic, being authentic, yun yung nagkakaroon tayo ng interaction and high engagement with the followers because they love what you're doing and they feel that and they saw that. Totoo, yung parang hindi ginagawa ko lang talaga siya. gaya-gaya. Kumbaga parang galing sa puso. Exactly. Diba? Gusto ko nga yung mga ginagawa mo and also nakaka-relate yung mga tao. Yes. 'Di ba? Sige. Paano ka naman what is your background first? So ano ano ba yung naging trabaho mo talaga? Well, so siguro ito live. Sasabihin ko na rin now. Well, actually, I am overseas Filipino worker before, yes. Okay. I work in Caribbean, in Turks and Caicos Island. Yes, in Caribbean, in Okay. Latin America. Hindi ba malungkot doon? Kasi syempre Caribbean, syempre pa isla, di ba? Yes, Para siyang tourist destination, di ba? exactly. That is a high High-end. destination. Kumbaga, yan ang parang destination. gustong puntahan na mga, only mga rich and yung mga mayayaman talaga. Kasi medyo talagang, medyo may kamahalan na magpunta doon. At saka merong specific na cruise para makapunta ka doon sa mga isla na yon. Exactly. To tell you honestly, 98% tourists are from USA. US, oo. So yun talaga yung parang kanilang cruise destination. Kaya parang kung Pinoy ka or Asian ka, you need to punta ka na muna ng US or magkapag-book ka ng cruise na US-based siya para makapunta doon ng Caribbean. Yes po. Or maybe merong ding ibang other cruise na nag-offer for Caribbean. Pero ganun nga, medyo may kamahalan siya. Kaya talagang social pag nakapunta ka ng ano. Yes po, alam niyo po ba, Caribbean. lahat
bibihira lang ng mga ilan lang ang mga Pilipinong nakakapunta doon. Yan ba yung Maldives? That's another part of that. But The this Caribbean, one is talagang, kumbaga sa atin dito sa Pilipinas, parang isa siyang mga paraiso, kumbaga doon sa, alam niyo po dito sa atin sa may, Amanpulo. parang ganun Parang siya. ganun siya. Pag nasa US ka, isa kang American, pag sinabi, where you from? Where you visit from? In Turks and Caicos, wow! Ganun. Ganun ang Kasi kanilang social impression. siya. Oo. At alam niyo ba na most of the villas and the hotel resorts are owned by some Hollywoods. Ay, ganun. Yes, po. Mga Hollywood actors na yung mga may-ari. Yes po. Billionaires and Wow. millionaires. Talaga. Oh, so, ano naging work mo doon? Well, same related to the hotel and tourism, si customer service. Customer service. yes, Kaya so- pala, sanay na sanay ka. Yes, Kasi po. pag welcome ng mga tao, and I think Filipinos, tayo mga Pilipino, Balawenyo, Mm. parang bagay na bagay sa atin yung nandoon sa ganung industriya. Kasi ano Exactly. tayo people, people person, di ba? Mahilig tayo mag-welcome, hospitable, di ba? Mm. Hello, welcome. Talagang ibibigay natin yung the best para maganda ang kanilang pakiramdam, or we give them the delightful experience. Okay. At alam nyo ba na ang Filipino brand service ay isa Oo. sa pinakakilala sa lahat sa ibang bansa. Pag sinabi nilang, you are a Filipino, mataas Oo, yung ang kanilang quality of expectation. service, The correct. quality and genuine service Totoo through the yan. heart. Totoo yan. Kasi kahit sa mga nurses, kaya nga naging kilala tayo sa buong mundo. Pag sinabing Filipino nurse, talagang magaling mag-alaga. Ganun din pagdating sa hospitality. Magaling tayo pagdating talaga sa pagdating sa customer service. Kaya nga 'di ba umusbong tayo ang naging sikat sa pagdating sa call center Philippines na, kasi tayo kaya nating magtiis, kaya nating makipag-usap, yung talaga mapagpakumbaba tayo, hindi katulad ng mga ibang nasyon, tarayan mo, tingnan mo. Naalala ko tuloy yung maingay ngayon sa social media, yung waiter na pinatayo ng 2 oras daw dahil nagkamali na ng pronoun, yung sir, tinawag siyang sir. So, yun ba, yung ganun tayo, yung mapagpakumbaba, yung titiisin natin para lang maibigay natin dun sa ating customer yung the best na service na pwede natin ibigay. Exactly. Ano yung pinakita ng yung waiter nung sa kanyang position for standing for many hours? Yun yung tinatawag na maximum tolerance. Oo, totoo yan, 'di ba? Kasi pwede naman siya magalit at mainis doon, pero Exactly. syempre bilang pagmamahal siguro sa trabaho niya at respeto sa trabaho niya, ginawa niya 'yon. Pero sana naman wag nang mangyari ulit 'yon dahil lang sa mga pronouns Tapos niya. kapwa Pilipino pa Correct, 'di ba? Well, anyway, balik tayo. Paano Yes. ka naman napunta sa vlogging? Yon. So, during pandemic days, so a very quick story. So, nung pumunta ako dito, nandito tayo sa Palawan. So, wala tayong work. Oo. So, lahat nakaka-relate, di ba? Parang bahay lang nakabalik ka tayo. dito sa Palawan because of pandemic and has something to do yun sa pagtrabaho mo rin sa Yes po. So, kasi nung pandemic, unfortunately, it has to stop, di ba? Kasi Unfortunately- bawal ang travel nun unfortunately, the Prime Minister of Turks and Caicos Island were instructed for other overseas, not just Filipino, to send back home. So, isa ako dun sa mga frontliners na talagang kailangan ibalik sa Pilipinas. Anong pangalan? Turks and? Turks and Caicos Island. It's And one Caicos. prime destination. Turks and in Caicos Caribbean. Island. Yes. Ayan. So, balik tayo doon Okay. sa So, ating pagbablog. Okay, so dahil nagka-pandemic, okay, so dito ka na. So, that time, So, wala hindi ka ba tayong ano magawa. yan? Dahil wala tayong trabaho noon. So, parang ikaw, malaki, magandang kinikita, and then, all of a sudden, okay, balik Pilipinas. Yes. Hindi ka ba na-depressed noon? Exactly, yun ang sasabihin. I was being in a depressed situation, anxiety attack. Yung bang, sabi ko, yung kinasanayan ko, kung ano yung araw-araw na work ko, suddenly it stopped. Oo. And then I have so many goals in life to Oo. achieve within that span of year. I have supposed to stay for 6 years. Oo. But unfortunately, nagstay lang tayo for 3 years. But So, thanks may tatlong- God, there's a oo. reason. You know, May 3 taon pa sana kasi at doon mo bubuluin yung mga goals mo kasi syempre kikitain mo, ito yung paglalaanan mo na, nakiganong ka na. exactly. Oo. Pero I believe that God has a purpose. Okay. And that being in depressed state, and then oo. nagkaroon ako ng chance, why don't I try to
roam around sa mga Oo. paligid lang muna. Oo. Then napansin ko yung mga puno, kung Oo. paano lang yung waving ng puno sa hangin. Oo. Sabi ko, may freedom sila, no? Parang may contentment sila. Oo. So what I did, I bought a motorcycle, yung Okay, aking motor. Okay. And then I started Yan, driving. driving lang, yung parang Municipality ano lang, to municipality. Ay, talaga, nagamotor-motor ka na. Motor-motor lang ako that time. Gusto mo lang kumbaga mag-explore, sige mag-ano ko, tapos dahil nga nasa depression, na-depress ka ng konti, tapos hindi mo alam kung paano ka magsisimula, Exactly. paano mo i-rearrange yung mga nakaplano mo na, di ba? Yes. So, ang ginawa mo is para ma-relax yung utak mo, yan, bumili ka ng motor, tapos yan, Nag-stroll ako stroll, around yan. south Southern part of Palawan. So, nakarating ka na, so from Aborlan, kasi sa Aborlan ka, di ba? Yes. Sa plano, inikot yung Aborlan, tapos Nara, Risa, Quezon, Quezon, Sofrones Española, Española, Brooks Point, Bataraza, Rizal. Mhm. So doon ako nagkaroon ng idea na why don't I share those moments? Yung mga na-experience Exactly. Pinapakita ko because I believe and I do support with this advocate of clean green environment. Mm-mm. So on my own perspective, gusto kong ipakita on my channel why it's Kuya Ron in the Island. It's because of nature and travel. Mm-mm. Kahit na ang isang bagay ay napakasimple lang, maipapakita mo that there is amazing experiences na pwedeng mong gawin sa mga lugar na yan. Ilog, dagat, falls, lahat yon. Kaya gusto kong ipakilala na ang Palawan is such a wonderful nature place at destination. Wow, talaga naman. Dapat naririnig ito ng provincial tourism. Yes, po. 'Di ba? Hi Mama Bell, 'di ba? At lahat iba't bang mga tourism officers ng munisipyo ng Palawan. You can work with them, 'di ba? Exactly. Pwede 'yon kasi you also a member of the Palawan Content Creators para mas mapabongga pa. And gusto ko yung mga ginagawa mo because you also in-involve mo yung mga tao. It's your blog is not about you. It's Kuya Ron in the island. It's your experience in the island. But you also involved, nakikita yung mga tao doon. Nag-hi sila, nag-hello sila. And that's why siguro nakakuha ka ng traction. And a lot of people wanted to, parang, sino kaya yun? Ano kaya yun? And there's also one thing that I want people to know. Na nanalo ka ng isang sa pa-contest ng, what was that? Well, actually, I won, that is a, parang, international kind of pa-contest. Pa-contest. And then sa lahat ng mga and the only Filipino won that prize na Filmora editing. Filmora. Kuya Mar, si Kuya Ron, nanalo siya sa Filmora, yung pa-contest ng Filmora all over the world. Pagka nanalo ka doon, paggandahan kayo ng edit, alam mo yung Filmora, di ba? Yung sa mga video editing, nanalo siya, kaisa-isang Pilipinong nanalo. At ang premyo mo ay premium price of Filmora lifetime free na premium. Yes, so hindi niya na kailangan magbayad, kaya abangan niyo ho yung kanya mga ipoproduce na mga video sa kanyang vlog, ang Kuya Ron in the Island. Yes, diba? Kaya pala ang ganda-ganda ng mga sounds, ang ganda ng datingan. Pero paano mo natutunan ito, Kuya Ron, yung paggamit ng mga ganung klaseng apps? Well, actually basic lang eh. So I wanted my content just to be simple but at least good quality of video. Oo. Kaya po ako nagkaroon ng idea na why don't I use something that could help me more of my content to give that quality of entertainment. Kasi po isang advantage din po sa isang pagiging content creator if we have this good quality, and that is also recommendable to share it to everyone, to share it to every user na gumagamit ng social media app. And then if you have this good quality content, then they will share it or recommended it to every user. Iba rin kasi ang datingan talaga ng video kapag gumamit ka ng Filmora app. Yes, it will enhance your quality. Yung cinematography kung tawagin, o yung video, yung quality ba ng video and the voice, yung boses doon mas mapapaganda pa. Yes. Okay. Kung meron kang mensahe doon sa mga kababayan natin na gusto rin siyempre yung kumita kay Meta. Alam mo, nakikita ko talaga mga kababayan natin, ang dami talaga, nagtatry mag-reels, tapos umaasa one day na kumita, magkaroon ng ganansya ba sa kanilang pagbablog-blog, kanilang pag-reels. Anong masasabi mo na message for them?
Unang-una, this is a kind of inspiration. Kasi, bago ko nagawa itong bagay nito, I also inspired with other content creators. Nauna na sila Becoming Filipino, si Kulas, si Hungry Syrian Wonder. Actually, sila yung naging aking Influencer mo. influencer Oo. ko kung paano gumawa. And it's just a simple thing but very entertaining Oo. and has meaning. So Mhm. ngayon naman, sa aking position ngayon na nagkaroon ako ng ganitong number of followers on my Yes. Facebook, unang-una gusto ko munang pasalamatan lahat sila. Yung mga followers ko talagang sobrang kong pasasalamatan. Kung hindi dahil po sa inyo mga kaibigan, wala po yung Kuya Ron O, walang Island iyakan, ko. Kuya Ron, ha? Yes po. Actually, every video, every Oo. text, every comment, Oo. from the bottom of my heart, lagi ko talagang pinasasalamatan sila. Hindi dahil sa nandyan dahil pinanonood nila ako, kung hindi dahil sa kanila. Unang-una akong magpapasalamat sa aking followers. Bago pa man umusbong ang aking mga content, sila ang aking unang-unang pasasalamatan. And the God that gave me a talent and is confident to show this kind of content. At sa mga kaibigan ko naman na nai-inspired gumawa, unang-una, wag niyo pong isipin, kumita agad. Even me, sobrang dami kong mga sacrifices of everything. Hindi ko iniisip na gumastos na ako ng ganito, Oo. gumastos na ako ng nalugi na ako ng ganito. No, because if you love making a content, you have this passion, you have this heart to share it to everyone. Be authentic. Huwag Yung mong kita gayahin na yung lang. iba na kaya nila. Yes, if they can, then you can. Mm-mm. But make your own style of content. Be authentic and be engaging with authenticity. Yun Ayan. talaga. Thank you so much, Kuya Ron. Grabe. We did At alam niyo ba, sir? of time, yes. From a content creator and being also like parang ambassador na rin siguro sa mga destinations natin. And from that, I was evolving into being a tour guide. Ayun. So now, you are a tour guide also. Yes po. So, grabe. Kumbaga, nandun ka pa rin sa same Yes. industry, no? Ay po, in Oo. industry pa rin Oo. of nature, Kasi ikaw, tour guide ka na adventure. ngayon. And I'm sure maraming lalong matutuwang mga turista natin na now you're a part of the tourism industry dito sa Yes po. Palawan, di ba? Actually po nakakatuwa po kasi you know what, I'm hitting two birds. Ang tawag lang, two birds two in a birds, stone. In yes. one stone. Ayun, sabi ko kasi alam nyo bakit? Nakakapag-promote na tayo ng mga destination. At the same time, we welcoming also tourists dito sa Yun. Puerto Princesa and Ang Palawan. galing. Giving that vibes that there's more fun in Palawan, in Puerto Princesa, that there's more reason why you come and visit and love Palawan. Ayan, talaga naman sa boses talaga. Kaya hindi nakakapagtaka ang daming followers ni Kuya Ron. And for sure, magwa 100,000 pa yan in just a few time. Maybe by the end of this year, baka sobra-sobra pa. Pero batiin muna natin yung nanonood sa atin sa Uy! Facebook. Sabi ni Romulo Padilla Molina, Idol. That's At my si friend. Richardson Paril, sabi niya, sobrang nakaka-inspired po ang ginagawa mo po, Kuya Ron, in the island. Maraming salamat po. At yung mga gusto pang mag-follow kay Kuya Ron in the island, wag na ho kayong mag-atubili. I-follow nyo na ang kanyang page, Kuya Ron in the island. At doon ho makikita nyo ang iba't ibang mga tourist destinations dito sa Palawan. Yung mga hindi sikat, and something that you can explore more about Palawan. At maybe sa iba pang mga lugar sa mga susunod na mga araw for Kuya Ron. Kuya Ron, maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Thank you so much. Meron ka bang mga gustong pagpasalamatan at batiin? Yes, bago ang lahat po, unang-una again sa aking mga followers, thank you so much po sa mga nag-follow ng aking page. Thank you so much that we have this already 70,000 followers and more pang darating. Unang-una, thank you po sa inyong lahat sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa akin. Napakasimple man ang aking content, pero lahat po yun gawa mula sa aking puso. Ayan, maraming salamat. Grabe, nakakatuwa talaga. Thank you so much. Truly, you are an inspiring person. It was such an honor to have you in the program. Jason Socrates, pabati po. Ayan, binati na kita. Bago tayo magpasalamat, magtapos, maraming salamat muna sa ating mga sponsors ha. Maraming salamat sa kay Ma'am Ashley, kay Boss Jude ng Neck Po Fried Chicken at Frozen Palawan. Maraming salamat. Bukas ho, nako, abangan ninyo dahil napakaganda rin ang ating bisita. Binibining Pilipinas International 1988, Miss Rhea
Miss Thea Robles ang ating makakasama live dito ho bukas yan. Nakasama natin sa studio, Mark Estania sa June Luzane sa transmitter, EJ Rolete, at syempre sa ngalan ng ating station manager, Tangay Ruel Caralipio, kaman po ang ni Godfred Squario, na nagsasabing puspusinawa kayo ng pag-ibig, malusog na pangangatawan at kasaganahan sa buhay. Susunod na po ang DZIP Radyo Palawenyo, Balitang Balita, magandang tanghali. Thank you. Galing-galing naman. Makabalik ako dito. Baka kailangan ng voiceover. Baka pwede ako sa... Sasabihan kita ka tayo painitan, no? Yes po. May pa-picture tayo. Pa-picture Thank you so much. Nagkaroon tayo ng live guest dito sa Radyo Malawinya, si Sir Ferd po. Thank you so much. Thank you.